The Cavite Mutiny of 1872, Pardo de Taveras version. Sa pinakamahalagang salaysay ay mula kay Dr. Trinidad Pardo de Tavera, isang Filipino scholar at researcher. Cavite Mutiny ay hindi isang malaking revolusyon laban sa Spain, kundi isang maliit na pag-aaklas ng mga sundalo at manggagawa sa Cavite Arsenal. Ang dahilan nito ay ang kanilang hindi pagkakasiya sa mga pagbabago na nakaapekto sa kanilang trabaho at mga benepisyo. Ngunit pinalaki ng mga Prail at ilang Kastila ang insidente. Sa panahong iyon, ang central government sa Madrid ay nagplano na bawasan ang kapangyarihan ng mga Prail, tulad ng pagtatanggal sa kanilang impluensya sa pagmamahala ng universidad at sa ilang bahagi ng civil government. Para sa mga Pilipino, ito ay positibong hakbang edukasyon, ngunit para sa mga Prail, ito ay isang banta sa kanilang kapangyarihan. Dahil dito, pinalabas ng mga Prail na ang Cavite Mutiny ay isang malaking rebelyon laban sa Spain. Kahit na sa katotohanan, ayon kay Padre de Tavera, wala talagang layunin ang mga Pilipino na kumalas sa Spain. Ang tanging hangarin nila ay reformas, edukasyon at ikabubuti ng bayan, hindi pa kalayaan. Sa kabuuan, inilaraw ni Pardo de Tavera ang Cavite Mutiny bilang isang maliit na pag-alsa ng pinulitika at pinalaki ng mga Prail upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Noong panahon ng Spanish rule, sobrang higpit ng mga patakaran ni General Izquierdo. Tinanggal niya ang mga privileges at pinagbawal pa ang pagtatayo ng mga eskwelahan ng arts and trades para sa mga Pilipino. Ang tingin niya kasi dito ay parang magiging political club na threat sa kapangyarihan nila. Ayon kay Tavera, ginamit daw ng mga Spanish friars at ni Izquierdo ang Cavite Mutiny bilang excuse para palakihin ang isang maliit na pag-aalsa. Gusto kasi ng central government sa Madrid na bawasan ang kapangyarihan ng mga Prail sa civil government at sa pamamahala ng edukasyon. Siyempre, hindi papayag ang mga Prail, kailangan nila ng rason para manatili ang kanilang dominance. Kaya pinalaki nila ang issue ng Cavite Mutiny para magmukhang seryoso at justified ang kanilang control. Pero hindi rin tumigil ang Central Spanish Government. Naglabas sila ng edukasyon decree na pinagsama-sama ang mga paralang hawak ng mga Prail para gawing Philippine Institute. Layunin nito na iangat ang kalidad ng edukasyon at sa bansa sa pamamagitan ng competitive examination para sa mga guro. Marami sa mga Pilipino natuwa dito kasi may chance ng maging fair ang sistema. Bukod kay Tavera, may isa pang account mula sa French writer na si Edmund Plauchut's account of the Cavite Mutiny. Ayon kay Edmund Plauchut, ang Cavite Mutiny ay hindi talaga isang malawak na revolusyon, kundi maliit na pag-aalsa na pinalaki ng mga Prail at opisyal ng Espanya. Sa kanyang account, binanggit niya na gumawa ng mga komite sa Manila at sa Madrid para imbestigahan ang sitwasyon. Parehong nagrekomenda ang mga ito ng ilang reforms tulad ng pagbabago ng tariff rates at paraan ng pangongolekta, pag-alis ng surcharges sa foreign importations, pagbawas ng export fees, pagpayag sa mga dayuhan na manirahan bumili ng lupa at magnegosyo sa Pilipinas, pagtatag ng advisory council sa Madrid tungkol sa Philippine Affairs, pagbabago sa primary at secondary education, pagbuo ng Institute of Civil Administration para hindi laging nagpapalit ng opisyal mula Spain, pagsusuri sa direct tax system, abolisyon ng tobacco monopoly. Ngunit nang dumating si General Izquierdo, bigla niyang pinigil ang lahat ng reforms. Sinuspindi niya ang pagbubukas ng School of Arts and Trades at inalis ang exemption ng mga manggagawa sa Cavite Arsenal mula sa forced labor at buwis. Dahil dito, lumala ang galit ng mga Pilipino at sumiklab ang mutiny. Ipinaliwanag din ni Plauchut
ginamit ng mga prial ang insidente para ipakita na may malaking conspiracy laban sa Spain. Dahil dito, naging dahilan ang mutiny sa pagbitay sa Gonburza. Eyewitness account of the last hours of Rizal. Noong umaga ng Disyembre 29, 1896, 7:50 AM, pumasok si Jose Rizal sa death row kasama ang kanyang abogado na sina Senyor Tavier de Andrade at ang Jesuit priest na si Padre Villaclara. Matapos pumasok ay pinakain siya ng maagang almusal at bandang 9 AM tinanong siya ng assistant ng Plaza Senyor Maure kung may kailangan siya at ang tanging hiling niya ay isang prayer book na agad dinala ni Father March. Pagsapit ng 10 AM, umalis si Andre at nakipag-usap si Rizal ng matagal kina Fathers March at Villa Clara tungkol sa relihiyosong bagay. Dito nila ipinakita ang prepared retraction document. Pero tumanggi siyang pumirma at nagtagal ang kanilang pagtatalo hanggang 12:30 PM bago siya kumain ng poached egg at kaunting manok. At pagkatapos ay nagsulat ng mag-isa sa mahabang oras. Bandang 3 PM bumalik si Father March at iniabot ni Rizal ang kanyang isinulat, kaya agad ipinaalam kina Senyor Del Fresno at Senyor Maure at sama-sama silang pumasok sa death row kung saan pinirmahan ni Rizal ang dokumentong isinulat niya. Kinabukasan, Disyembre 30, 5 AM, dumating ang kanyang kasintahan na si Josepine Bracken. Nakasuot ng morning dress, pumasok siya sa chapel na may kasamang militar chaplain at isang sundalo ng artillery at doon isinagawa ang kanilang kasal in articulo mortis bago ang execution. Matapos magyakapan, umalis si Josephine na umiiyak. Ang account na ito nagpapatibay sa pagkakaroon ng retraction document. Ngunit hindi nabanggit si Father Balaguer kaya itinuring siyang secondary source lamang sa issue ng pagsusulat ng dokumento.